Alright? Again, magandang umaga po at ngayon pong umagang ito ay alam ko excited tayo hindi lang sa Christmas kundi sa pag-aaral ng salita po ng Diyos. Amen? Amen. Alright, kaya po ngayon pong umaga pong ito, dako na po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. We are still in a message series entitled Holiday to Holiday. Okay? Ibig sabihin po nito, we are transitioning po yung ating celebration to make the celebration of Christmas not just a holiday, but a holiday. Why? Because holiday is actually a secular celebration of Christmas. Holiday is a sacred celebration of Christmas. At last Sunday po, naintindihan po natin at naunawaan po natin yung kahalagahan po, yung pong pag-celebrate po ng Kapaskuhan. At hindi lamang po ito patungkol sa mga regalo, hindi po ito patungkol sa mga handaan, hindi lamang po ito patungkol sa Christmas, kundi ito po ay mahalaga po sa atin dahil ito po ay pag-aalaala po natin sa pagkabuhay ng Panginoon para po sa ating kaligtasan. Alright? At ngayon pong umagang pong ito, sa ating pong pag-aaralan, pag-uusapan po natin sa topic po na ito ay Season of Love. Okay? Season of Love. Celebrating Christmas from holiday to holiday. At ang celebration po na ito, pag-uusapan po natin, tatalakayan po natin is about the season of love. Alright? Tanda po natin ang Christmas is a season of love. Tanda po natin, every day is a season of love. No? Hindi naman po Christmas, doon lang po season of love. Pero ito po ay mahalaga pong pinapractice po natin. Yung po bang nare-remind tayo ng patungkol sa pag-ibig. At ang pag-uusapan po natin ngayong umagang ito is I think iba sa atin memorize na itong verse na ito. John chapter 3 verse 16. Okay? Sino po nakaka-memorize niyan? Taas po ang kamay. Yan. Meron pa po bang hindi nakaka-memorize niyan? Okay, dapat memorize natin yan. Pero ang hindi natin na-memorize yung John chapter 3 verse 17. Sa verse po na ito, favorite ko po yung John 3:16. But one of my most favorite verse in John chapter 3 is John chapter 17. Kaya po ngayon pong sandaling ito, if you have your Bibles with you, hilingan ko po kayo na buksan po ang mga Bibles sa John chapter 3 verse 16 to 17. Okay, tumayo po tayo lahat bilang magbibigay galang po sa pagbasa po ng salita po ng Diyos. Alright, ang sabi po diyan ay gato. Pwede po ba sabay-sabay natin bigkasin? Okay, ready, begin. John chapter 3 verse 16 to 17. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. May the Lord be blessed upon the reading of His Word. Sumandali po tayong manalangin. Panginoon, aming dakilang Diyos, marami pong salamat sa umagang itong kaloob niyo po, Panginoon, sa amin. Lalo tigit, Panginoon, sa pribilehyo na kami, Panginoon, ay matuturuan mo, Panginoon, na mga aral patungkol sa tunay na kahulugan ng Kapaskuhan, dakilang Diyos. Lord, we pray for your guidance. We pray, Lord God, na pagliwanagin mo ang aming puso't isipan. Maunawaan po namin ng malinaw na malinaw, Panginoon, ang mensaheng gusto mo po, Panginoon, namin matutunan. Ngayon po, Panginoon, sandaling ito, itago niyo po ako sa iyong likuran. Gamitin niyo po, Panginoon, ako bilang iyong manggagawa, Panginoon, para po, Panginoon, ihayag ang iyong salita sa likuran ng pulpitong ito, Panginoon. Muli, talaga po namin ang pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ng Jesus. Amen at Amen. Alright, maaari na po tayo magsiyo po. Okay? Again, pag-uusapan po natin is about season of love. Sabi ko nga po kanina, hindi po mag-uusapan natin season of love dahil Christmas. Okay? Ito po ay pinapaalala po sa atin ng Panginoon ang Kapaskuhan. Hindi lamang po ang Kapaskuhan ay patungkol po sa kung ano-ano mga bagay na ino-offer ng mundo ito. Because the problem with Christmas, sa mundong ginagalawan natin, it was so commercialized that majority of the people who are celebrating Christmas becomes materialistic. Okay? May mga pagkakataon po, tayo ang hinuhugutan po natin ng katuwaan, ang hinuhugutan po natin ng kasiyahan, o ang nagiging basihan po natin ng pagmamahal ay patungkol po doon sa mga material na bagay. Kaya po may mga pagkakataon, kapag ka po Pasko, kapag ka wala ka natanggap na regalo, malungkot ka. Okay? Pagka wala man lang nagbigay sa iyo kahit konting regalo, minsan nalulungkot ka. We are so affected. Why? Because this world commercialized the meaning of Christmas. Na kapag wala kang regalo, malungkot ka.
Kapag ka wala kang regalo, okay, ikaw ay hindi mahal. Okay, kapag ka ikaw ay sabihin po natin na hindi ka binati ng Merry Christmas, walang pagmamahal sa iyo. But the truth of the matter, sa pag-uusapan po natin, malinaw po, na hinayag po ng ating pong verse na binasa po ng John chapter 3 verse 16 to 17 na ang pag-ibig ng Panginoon ay wagas. Naniniwala po ba tayo doon? Amen. Every time po na ako po ay babanggitin ko po itong verse po na ito na majority sa atin ay memorize na. John chapter 3 verse 16. Lagi ko pong sinasambit itong mga katagang ito. Okay? Pag tinatanong po tayo ng patungkol sa pagmamahal ng Panginoon, if I will be asking you, gaano mo tingin kamahal ka ng Panginoon? Sige nga po. Sino po, pag tinanong ka, tanong si Brother Erwin. Brother Erwin, gaano ka kamahal ng Panginoon? Marami sa atin magsasabi ay, mahal ako ng Panginoon. Amen? Sino po dito mahal ng Panginoon? Yan. Yung hindi nagtaas, hindi kayo mahal. Okay. Basta ako, mahal ng Panginoon. Pati paan, nakatasang pa ako. Mahal tayo ng Panginoon. Pero, isa sa maganda po nating matututunan ay malaman natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. So, pag tinanong po kayo, at tinanong po kayo ng kahit sino man, kung tingin mo mahal ka ng Panginoon, gaano ka kamahal ng Panginoon? Marami po sa atin, sasabihin natin, sobra akong mahal ng Panginoon. Sino po dito ang tingin nyo sobra kayong mahal ng Panginoon? Yan. Sino po dito ang tingin nyo sobra-sobra ang pagmamahal ng Panginoon sa inyo? Yan. Yung iba hindi na makataas ng kamay. Bakit? Sabi niya, na sobrang pagmamahal po ng Panginoon, ang bigat na po eh. Nabigatan na. Pero sabihin natin, sobra-sobra tayong mahal ng Panginoon. Pero ang question dito ay paano matapatunayan na ikaw ay sobra-sobrang mahal ng Panginoon? Ako po, bilang pong inyong pastor, naniniwala po ako sobra tayong mahal ng Panginoon. Tayong mga anak ng Diyos, sobra tayong iniibig ng Panginoon. Kahit po yung mga hindi pa po mananampalataya at nananampalataya sa Panginoon, sobra pong mahal ng Panginoon. Kaya kung may nakikinig man sa atin, dumadaan sa kaling ito, na napakinggan itong mensahe na ito, gusto kong malaman din nila, ay hayag natin ng magandang balita ng Panginoon, na mahal din sila ng Panginoon. Lahat tayong mga create ng Panginoon, mahal tayo. At hindi lang tayo basta mahal ng Panginoon, kundi sobra at nag-uumapaw ang pag-ibig ng Panginoon. At patutunayan ko po sa inyo yan, sa pamamagitan ng verse na ito. Iba sa inyo, narinig niyo na sa akin to, pero uulit-ulitin ko hanggang sa tayo ay maitanim natin sa puso at isipan natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. You look at the verse na binasa po natin, may mapapansin po kayo dito. Okay? Yan. Ayaw nagbabounce. Okay? Ayaw sa TV. Okay. Ha? Hindi na okay lang. Sige. Mapapansin niyo po dito, meron pong sinabi dito, love. Okay? Ito po. Yan, nakalagay po dyan, I love. Kung papansinin niyo po yung word na love, it is spelled as, ano pong spelling yan? Paki-spell nga po, sabay-sabay tayo. L-O-V-E-D. Very good. Kapag ka po ang isang salita, okay, ay action word, ang tawag po diyan ay sa English na language. Okay? Yan po, ang tawag diyan ay verb. Okay? Action word, very good. Kapag ka pong isa ay action word, ang tawag po diyan ay verb. Okay? At kapag ka po ang verb, okay, nilagyan mo ng D sa dulo, meron po tayong tinatawag na mga tenses. Okay? May past, present, and future tense. Alright? Kapag ka po ang isang verb, nilagyan ng D sa dulo, pastor, naging English ano tayo? Hindi po. Gusto ko lamang pong patunayan po sa inyo kung gaano kayo kamahal at kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Kapag ka po isang verb nilagyan ng D sa dulo, ang ibig sabihin po niyan ay, anong tense po yan? Past tense. Okay? So, ibig sabihin, sabi dyan, for God so loved the world, hindi na mahal ng Panginoon ang mundong ito. Sabi nung iba, pastor, parang kulto ka na. Eh, di mo ba pagka L-O-V-E-D, past tense yan? Tao ha? Sabi ng iba, opo, wait lang, hold your thoughts, okay? Pagka ginawa po yan, hindi po ibig sabihin yan na hindi na tayo mahal ng Panginoon. Tandaan po natin, in the English language, mayroon pong tinatawag na mga middle tenses.
Ano pong middle tenses? Yung pong pagitan ng past tense to present tense, pagitan ng present tense to future tense. Ang tawag po dyan, may past present participle, may past perfect tense, may iba't iba pang tenses. Okay? Ngayon, balikan po natin yung pagkakasulat nito para maunawaan po natin kung gaano kamahal ng Panginoon ang mundo at tayong mga mananampalataya at mga hindi mananampalataya. Nung isinulat po ito, tandaan po natin, ang Old Testament po is written in the Hebrew language. And the New Testament is written in the Greek and the Aramaic language. At kapag tingnan niyo po ito, ang word po na love sa Griego ay agape. Okay? Agape. That would be in the present tense. Okay? Sa Greek po, meron pong ibang pagkakasulat po niyan. Naiiba-iba din po ang pagkakabanghay kapag ka po yan ay nasa ibang tenses. Agape, agapaw, agapo, agapon. Okay? Pastor, ano po yun? Basta, papaliwanag ko lang po sa inyo. Iba't ibang tenses po yan. At kapag tinignan niyo po sa Greek na original na pagkakasulat yung salitang love ng Panginoon, it is not written in the past tense. Okay? Hindi po siya naisulat sa nakalipas. O hindi po nangangahulugan na dahil ito ay mukhang nasa past tense, hindi na tayo ng mahal ng Panginoon. Because this was written in the past, present, perfect participle tense. Ano pong ibig sabihin po noon? Ang ibig sabihin po noon ay ang pag-ibig ng Panginoon, bago pa po tayong ipanganak ng Panginoon, mahal na tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Iniisip ka pa lang ng mga magulang mong gawin, mahal ka na ng Panginoon. Amen? Bago pa lang i-create ng Panginoon ang mundong ito, mahal na po tayo ng Panginoon. Amen? Praise the Lord for that. Ibig sabihin, matindi po ang pagkikare sa atin ng Panginoon at matindi po ang pag-ibig ng Panginoon sapagkat hindi pa tayo nailala lang, mahal na tayo ng Panginoon. But this word is written in the past, present, perfect participle. Ibig sabihin, ngayon pong pinanganak na tayo, ngayon pong nabubuhay na tayo, ngayon pong nag-aaral tayo, ngayon pong meron tayong mga trabaho, ngayon pong meron tayong mga pamilya, mahal pa rin po tayo ng Panginoon. Amen. Alright? Ibig sabihin po, hanggang ngayon nabubuhay ka habang ikaw ay nasa mundo. Okay? Ikaw ay mahal ng Panginoon. Sabihin mo sa sarili mo, sabihin mo pangalan mo, Dennis. O huwag sabihin nyo Dennis, kundi naman Dennis ang pangalan nyo. Okay? Sabihin niyo yung pangalan nyo, go ahead. Yan. Sabihin mo, mahal ka ng Panginoon. Noon. At ngayon. Tapos na ba ang pag-ibig ng Panginoon? Hindi pa po. Wait, there's more. Sabi ko nga po kanina, it was written in the past, present, perfect, participle tense. May kulang pa po. Hindi pa po natatapos ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi ka lang mahal ng Panginoon noon. Hindi ka lang minamahal ng Panginoon ngayon. Mamahalin ka pa rin ng Panginoon hanggang sa hinaharap. Amen. Hindi ba nakakatuwa yun? Ngayon, pag tinanong ka, gaano ka kamahal ng Panginoon, sasabihin mo, mahal na mahal na mahal ako ng Panginoon at ang pag-ibig ng Panginoon ay nag-uumapaw sa akin. Bakit? Kasi binanggit na niya yan sa John chapter 3 verse 16. Ipinakita ng Panginoon kung gaano niya ako kamahal. At wala pong timeline ang pag-ibig ng Panginoon. Hindi po mababasihan ng oras ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. From eternity past to eternity future, mahal po tayo ng Panginoon. Yan po ang dapat nating maunawaan. Kaya po, mahalaga po yung Kapaskuhan. Mahalaga po yung pag-celebrate, not just celebrating Christian, not just a holiday, but a holy day, because it is the time for us to be remembered and to be reminded na tayo po ay mahal ng Panginoon. Hindi po magkakaroon ng Pasko. Hindi po magkakaroon ng celebration ng Christmas kung more than 2,000 years ago, God Himself hesitated to bring His child to earth to save us from our sins and our iniquities. Hindi po ba't dakilang pagmamahal po iyon ng Panginoon? Kaya po ngayong umaga po ito, meron po tayong tatlong pag-uusapan. Una po,
the grandeur of God's gift. Yan po ang natin pag-uusapan. Sumunod po na pag-uusapan na talakayin po natin is the glorious purpose displayed. At ang panghuli po natin pag-uusapan na ito po mahalaga po sa atin, the gratitude response of each and every Christian. So excited na po ba tayo? Amen? Amen. Yung simula pa lang, nag-uuma po na yung mensahe ng Panginoon di ba? Yung simula pa lang po sa John chapter 3 verse 16 pinutol pa nga po natin for God so loved the world pa lang dakilang mensahe na po ng Panginoon din di ba? For God so loved the world pa lang napakalaking encouragement na po sa bawat isang mga tao at mananampalata po yun di ba? Amen? Ibig sabihin, kung pumunta ka sa church po na ito, may bigatin ka sa loob mo, ay matandaan, maintindihan niyo po na kayo po ay mahal ng Panginoon. If you felt like you're discouraged right now, don't you worry because God loves you so much. If you think you are neglected by man, if you think you are neglected by your family, if you think you're neglected by your children or your loved ones, do not worry because God loves you so much. Simula pa lang, napakalaking encouragement na. Pero mas deeper pa natin pag-uusapan ito sa pagtalakay po natin ng John chapter 3 verse 16 to 17. Alright? At ang unang tatalakayan po natin is the grandeur of God's gift. Pag sinabi pong grandeur of God's gift, okay, ay ito po. Okay. Ako na lang ang pipindot anak ha, para hindi mag-double press. Okay. Pag sinabi pong grandeur of God's gift, ibig sabihin po, pagka-grandioso. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin? Yung pang Tagalog ng grandioso. Pagka, sabihin natin, gusto ko yung term na ginamit ni Tamira. Napaka-bongga. Diba sa atin, naiintindihan yung bongga diba? Bonggang-bongga. Kay Brother Erwin, ang ginamit niya, sabi ko kanina, magarbo. Ibig sabihin ay, sabi magarbo, basta maganda, okay? Napaka-intense. Sarap i-explain kasi nung grandiose di ba? Parang kotse yan. Pag binigyan ka ng kotse, hindi ka lang binigyan ng Wigo. Mercedes ang ibinigay sa'yo. Ibig sabihin, grandiose. Di ba? Pag binigyan ka ng Renault, hindi ka binigyan ng Citizen. Binigyan ka ng Rolex. Tama? Pagka binigyan ka ng damit, hindi ka binigyan ng ordinary na polo na damit. Binigyan ka ng Polo Sport. Di ba? Grandiose. The grandeur of God's gift. Paano po naging grandioso ang sabihin po natin regalo ng Panginoon? Titingnan po natin yan from John chapter 3 hanggang 17. Una po, natitingnan po natin ay ito. Kaya po naging grandioso ang gift ng Panginoon sa atin, lalo tigit sa Kapaskuhan, more than 2,000 years ago, He gave this grandiose gift to each and every creation He created, ay ito, the generosity of God. Tingnan niyo po ito. John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes or whoever believes in Him shall not perish and have eternal life. Sa sobrang pagkagrandioso ng regalo ng Panginoon, sinabi po niya ito, hindi po niya sinabi for God so loved you. Napansin niyo po ba yan? Hindi po sinabi po ng Bible, for God so loved you. Sa sobra pong lawak ng pag-ibig ng Panginoon at pagkagrandioso at pagkagarbo ng pag-ibig ng Panginoon, sabi niya, for God so loved the world. Buong mundo. Di ba? Kanina naunawaan po natin yung timeline ng pag-ibig ng Panginoon. Hindi po nababasihan ng timeline ng pag-ibig ng Panginoon. From eternity past to eternity future, pag-ibig ng Panginoon ay naroroon. Hindi ba grandioso na yun? Hindi ba magarbong pag-ibig na yun? At nagpatindi pa nung garbo at sabi nga, gamitin natin yung term na ginamit ni Tamira, ang mas nagpabongga pa ng pag-ibig ng Panginoon, hindi lang ikaw ang minahal ng Panginoon. Ang buong mundo minahal ng Panginoon. Amen. Pag sinabi pong buong mundo mahal ng Panginoon, makinig po kayo maigi. Wala pong pinipili ang Panginoon kung sino mamahalin niya. Mapabata ka o matanda ka, mapapayat ka man o mataba ka, may trabaho ka man o wala, di ba? Mayaman ka man o mahirap, di ba? Hindi po namimili ang Panginoon ng mamahalin.
Kahit na nga po yung mga makasalanan, mahal ng Panginoon eh. Sinungaling ka man, mahal ka ng Panginoon. Mang-uumit ka man o magnanakaw ka man, mahal ka ng Panginoon. Diba? May karamdaman ka man, may nakakahawa ka man sakit, mahal ka ng Panginoon. Wala pong pinipili ang Panginoon ng mamahalin niya. Dalang sinabi dito, the grandeur of God's love is the generosity of God in giving and sharing His love towards the people, especially His creation. Whether nasa kulungan ka o nasa opisina ka, mahal ka ng Panginoon. Hindi ba ganun po kabongga? Hindi ba ganun po kagarbo ang pag-ibig ng Panginoon? Hindi po matatawaran ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Di ba? Kaya po naniniwala po ako, mga mananampalataya, alam ko po, hindi po tayo excuse ano ang problema. Wala pong isang mananampalataya dito na hindi po kayo dadaan sa problema. Kahit po pastor, kahit po manggagawa ng Panginoon, kahit po sino may problema ang pagdadaanan. Problema sa pananalapi, problema sa relationship, problema sa trabaho, problema sa pag-aaral. Ang daming problema. Pero kagandahan sa mga problemang iyan, ang pinaka-positibo sa ating mga mananampalataya, meron tayong mapagmahal at generous na Panginoon na umiibig sa atin. The grandeur of God's gift. Sumunod po, hindi lamang po ito the generosity of God. Ito din po ay a global invitation. Kaya po naniniwala po tayo sa church, okay? Sa church po, hindi po tayo dapat, okay? Hindi po tayo dapat sabihin po natin, hindi po tayo dapat na isasara sa isang apat na corner ng church ito. Because the word of the Lord and the gospel of Christ is a global invitation. Tandaan po natin po iyon. Hindi po sinabi ng Panginoon, mga taga-IBC Manila lang ang maliligtas. Kaya wag po kayo maniniwala kapag ka po may mga relihiyon o may mga ibang grupo na nagsasabi na sila lang ang ligtas. Wag po kayo maniniwala doon. Because the invitation of the Lord is so grandeur that it is not only the love of God was not only shared to you and bestowed to you alone, to us alone, but it was a global invitation. It is for everybody. Okay? Kaya kung pasinin po natin yan, whoever believes in His name shall not perish, but have everlasting life. Naniniwala po ako sa church, hindi po dapat nawawala yung pagbabahagi ng gospel of Christ. Hindi po dapat nawawala yon. Sa church, maganda pong pag-usapan yung iba't ibang topic. The topic of giving, the topic of stewardship, the topic of ministry. Maganda pong pag-usapan po lahat yan. Okay? The topic of yung tungkol sa family. Maganda pong pag-usapan yan. Pero ang hindi po dapat nawawala sa isang kapulungan o isang gawain ay pagbabahagi ng magandang balita ng Panginoon. Kapag ka po ang church huminto na po sa pagbabahagi ng magandang balita ng Panginoon, ay may problema po yung church na iyan. Alright? Kaya po, sabi ko po sa inyo, maniwala po kayo sa hindi, meron po tayong isang ministry sa church po na ito na hindi po natin pinuputol kahit po sabihin po natin napaka-expensive. Meron po tayong isang gawain. Ano po iyon? Sa mga nagpa-participate po dito doon, alam nyo po iyon. Every other Saturday ng linggo, meron po tayong ginagawa. Ano po iyon? Pagbabahagi ng magandang balita. O, di ba? Ang tawag po, kape, tinapay, at magandang balita. Minsan nga po, hindi kape tinapay yun eh. Minsan lugaw at magandang balita. Minsan sopas, kape at magandang balita. Babaguhin ko na nga yun eh. Di ba? Pagkain at magandang balita. Di ba? Kasi nag-iiba-iba eh. Yung totoo expensive po yun ha. Mahal po. Tinapay lang, magkano ng patinapay? Magkano pandesal? 2 isa. Kape, magkano kape? 8. Diba? Magkano isang kape at isang pandesal? 10 pesos. Pag binibigay po natin yun, hindi naman bibigay na isang pandesal lang eh. Minsan 2, minsan 3 pa eh. Ano po? May egg pa. Diba? May itlog pa. Ang mahal po nun. Pero pastor, bakit hindi po natin inihinto po yan? Bakit po? Kasi isa po nating avenue yun na binigay po sa atin sa biyaya at pagpapala ng Panginoon na gawain para po magbahagi ng magandang balita.
Di ba? Marami pong hindi po ako naninira ng church, pero marami pong church, naging masyado tayong komportable sa loob ng church. Naka-aircon yung church, komportable, kompleto sa lahat, pero nakakalimutan natin the main essence of the church, why the Lord put up the church. And that is to share the gospel of Christ. It is a global invitation. Kaya po sa lahat ng mga tao na naririto, kung tayo po ay mananampalataya na praise the Lord for you. But kapag ka po meron kayong asawa, meron kayong mga anak, kamag-anak na hindi pa mananampalataya, ang tanong, ano po ang ginagawa natin? Because the love of God, if Christmas is the season of love, maganda po siguro gawin natin ang Christmas na celebration natin as we gather, as we reunite our family together. Mas maganda simulan po natin yun na malaman nila na tipong, alam mo, mahal ka ng Panginoon. At kung ikaw ay wala pang Kristo sa Panginoon, ay tanggapin mo ang Panginoon. Because the main essence of celebration of Christmas is the season of love and the everlasting love God gave to us. At mahal ka ng Panginoon. At maniwala ka, kailangan mo ang Panginoon as much as I do. Right? It is a global invitation. At kaya po ito naging global invitation is because it was also a greatest sacrifice by the Lord. Kaya po, ganyan naging grandeur yung gift ng Panginoon. Hindi lamang po naging generous ang Panginoon. Hindi lang buong mundo, mahal lang pa yun. Hindi lang po global invitation. Hindi lang po ino-offer ng Panginoon yung pag-ibig at kaligtasan sa atin, kung hindi sa buong mundo. Ganun ka-grandioso ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. At ito po ay greatest sacrifice. Sabi ito, He gave His only Son. Sa King James Version po, ang sinabi po dyan, He gave His only begotten Son. Alam niyo po bang ibig sabihin nun? Para po maintindihan po natin kung gaano ka-grandioso ang pag-ibig at regalo ng Panginoon sa atin ngayong Kapaskuhan at sa bawat isang mananampalataya at kahit hindi mananampalataya, ay maintindihan po natin itong greatest sacrifice ng Panginoon. Paano po naging greatest sacrifice ito? Paliwanag ko po sa inyo ng maiintindihan po ninyo. Okay? Tawagin ko po dito si Brother Erwin at si Pastor BJ. Brother Erwin, dito ka sa kaliwa ko. Pastor BJ, dito ka sa kanan ko. Okay? Kunyari po, no? Okay? Si Pastor BJ po ay anak ko. Though, mukha pong mas matanda pa po siya sa akin. Tama ba? Hindi. Kita niyo, no? Hindi, poging-pogi ito. Kunyari po, si Pastor BJ, anak ko. Nag-iisang anak ko. Kunyari po ulitin ko po, kunyari lang. Hindi, pero parang anak-anakan ko to eh. Okay? Si Pastor BJ, anak ko. Tapos kunyari, si Brother Erwin, okay? Sa ganda ng formang ito, kunyari nakakulong ito. Nasa preso, ganyan, sige ganyan ka lang. Para maganda, huwag ka na pati Brother Erwin. Sabi ko, kay Brother Erwin, kaibigan ko niya ito at sabihin ko sa kanya, mahal ko to. Diba? Mahal kita. Huwag ka mag-alala. Ano yung pastor? Gusto ko na pong makalaya. Oo, mahal kita. Pag-pray kita. Okay. Tapos, dahil may ministry tayo sa pulis, di ba? Okay. Sabihin ng chief of police dyan, Pastor, gusto niyo po ba makalaya si Erwin? Sabihin ko, opo. Kasi mahalaga po si Brother Erwin sa akin. Dahil parang kapatid ko rin po. At saka parang anak ko na rin po yan. Okay, gusto ko ba makalaya? Sige po, papayagan ko po kayo na papalayain ko po si Brother Erwin. Pero sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon? Kailangan may kapalit. Ano pong kapalit? Kailangan may mamatay para sa kanya para makalaya siya. Tapos ang ihilingin ko po sa inyo, dapat po mamatay yung bugtong na anak nyo. Yung nag-iisang anak nyo. Sabi ko, walang kaabog-abog, sinabi ko, sige po, patayin nyo na. Sabi ng iba, wag na, hindi tama yan. Paliwanag ko po sa inyo, ganun po sa Panginoon eh. Sa Panginoon, tayong lahat, tayo po na naririto, lahat po tayo makasalanan. Maliwanag po ang Romans chapter 2, verse 23 eh, di ba? Sabi po dyan, for all have sinned and come short of the glory of God. At tanda po na, Romans 6.23, ang sabi na ng Romans 6.23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Lahat po tayo, dahil sa kasalanan, ay papunta po sa impyerno. Ganito po pag-ibig ng Panginoon. Sa sobrang mahal tayo ng Panginoon, ibinigay ng Diyos Ama, okay, the greatest sacrifice
given to mankind. And God giving His only begotten Son para ma-save. Yung bugtong na anak, kailangan bumaba sa lupa, magkatawang tao, at maipako sa krus ng Kalbaryo. Taas mo lang. Hirap ka na. Hirap na hirap ka. Okay. Taas mo lang. Ayan. Kailangan alam ko yung krus pantag eh. Sa kanya pa gano'n. Taas mo na konti. Ayan. Ganyan lang. Okay, yan. More than 2,000 years ago, bumaba ang Panginoon. That's why nagkaroon tayo ng celebration ng Christmas, the birth of Jesus Christ. And that's why it becomes a holiday, because there is a purpose kung bakit pinadala. He was the greatest sacrifice. Jesus Christ was the greatest sacrifice. For what? For our sins. Para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Diba? Tanong. Thank you, Pastor BJ. Thank you, Brother Erwin. Nung ginawa ng Panginoon yon, tinubos tayo sa ating mga kasalanan. Mamaya, may decision kasi global invitation nga ito eh. Kung hindi ginawa ng Panginoon yon, lahat tayo pupunta sa impyerno. Alam niyo po ba yun? Wala, kahit ano pong magandang ginawa niyo sa mundong ibabaw na ito, lahat po yan ay may bahid ng kasalanan. Hindi po natin mabait ako, pastor. Hindi porkit mabait ka, pupunta ka sa langit. Mapagbigay ako, pastor. Hindi porkit mapagbigay ka, pupunta ka sa langit. Matulungin ako, pastor. May sinusuportahan akong foundation. Kahit milyon-milyon pang gastusin mo para sa foundation, okay, ay hindi ibig sabihin yan, pupunta ka sa langit. Alam niyo ba yan? Bakit, pastor? Malinaw po sabi ng Bible. Sabi ng Bible, Jesus Christ Himself talking. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Tanging Panginoong Jesucristo lang ang tamang daan. Siya lang ang soul, nag-iisa, kaisa-isang daan para tayo ay mapunta sa langit. Kaya the greatest sacrifice, the Lamb that was given to us, sacrifice ang Panginoong Jesucristo para mamatay sa ating mga kasalanan. Bakit? The truth of the matter, hindi po natin kayang iligtas ang sarili natin. At lalo tigit, hindi po natin kayang dalhin ang sarili natin sa langit. Kahit bumili ka, ikaw na pinakamayamang tao sa mundong ito, at bumili ka ng pinakamahal na rocket ship para paliparin, para lumagpas sa outer space, di ba? Pumasok sa black hole, hindi pa rin naaabot sa langit yan. Tanging Panginoong Jesucristo lamang po ang daan. The greatest sacrifice. Hindi ba grandiose yung gift na yun? Hindi ba napakaganda ng regalo na bigay ng Panginoon na yun? At kung papansinin mo, the generosity of God, the global invitation of God, the greatest sacrifice given to us by God to save us from all our sins and our iniquity, so that when we die, we will not go to hell, but we will go to heaven with the presence of the Lord Himself. Ayaw niyo pa nun? Di ba? The greatest o the grandeur of God's gift. Sumunod. Okay? The glorious purpose unveiled or revealed. Okay? Display. Ipinakita po dito yung purpose. Ito po yung kahalagahan. Ano po ba ang purpose ng Christmas? Sabi ko nga po kanina, this world we are living in commercialized Christmas so much. Manood kayo ng TV, di ba? Makakapakinig kayo. It's beginning to look a lot like Christmas. Di ba? Everywhere you go. Makikita nyo yan. Pero makikita nyo, ano ang mga nasa picture? Di ba? Ang nasa picture o nasa video, naandyan yung regalo, naandyan yung napakagagandang ilaw, di ba? Naandyan yung amusement park, di ba? Di ba? Naandyan yung mga exchange gift, naandyan yung hamon, naandyan yung mga handaan, di ba? Yun ang mga pinakikita. Pero hindi never bibihira kayo makakita ng advertisement sa TV. This is how commercialized Christmas is. Na pag ginakata, it's beginning to look a lot like Christmas. And Jesus Christ, going from
city to city sharing the gospel. Wala kayong makikita ganun. Kaya nakakatuwa nga po, makakakita kayo mga village, na pagpasok mo ng village, may mga design ng mga bilen. Natutuwa po ako doon, na parang tipong, nire-remind tayo na tipong itong kadahilanan kung ba't may Pasko. Hindi lang ito display. Ito ay pagpapaalala sa atin na sobrang mahal tayo ng Panginoon, pinadala ng Panginoon buktong na anak niya para mamatay sa kasalanan mo at kasalanan ko. Para hindi tayo mapahamak. Okay? The glorious purpose revealed. Ano po yung glorious purpose na ito? Tatlo pong bagay. Una, God's redemptive plan. Tinan po natin. John chapter 3 verse 17. Sabi ko nga po sa inyo, favorite kong verse yung John 3:16. Pero the most favorite verse that I want attached to John 3:16 is 3:17. Bakit? Ang sabi po dyan ay ito. For God did not send His Son. Tinan mo ito For God did not send His Son into the world to condemn the world. But, sabi dito, but to save the world through Him. Hindi po ipinadala ng Panginoon ang bugtong na anak niya para sabihin na tayo ay makasalanan. At ipagdigdigan sa atin ang kasalanan natin. Because that's already a reality. Dapat sa kasalanan natin, ang nagkakaroon dapat ng realization sa kasalanan na yung ginawa natin, tayong mga anak ng Diyos. Tayong mga nilalang. Kapag ka ikaw nakagawa ka ng kasalanan, tapos wala kang remorse sa sarili mo na gumawa ka ng kasalanan, may problema ka. Sa mundong ito, sabi nito, pagka ganun, wala ka daw konsensya. Okay? Because the redemptive plan of the Lord is this. Kaya ipinadala ng Panginoon yung anak niya dahil ang plano ng Panginoon hindi para i-condemn tayo. Ito, makasalanan, impyerno. Makasalanan, impyerno. Makasalanan, impyerno. Ito, medyo okay, pwede. Hindi ganun eh. Bumaba ang Panginoon, in-offer niya yung pag-ibig niya. Ano yung una? The grandeur of God's gift to all the world, to all the people, to every creation He created. And He invited us to have faith in Him. Because having faith in God will save us from all sins and iniquity and from the bondage of hell na meron tayo. Amen. Yung po ginawa ng Panginoon eh. Kaya sabi ng Panginoon, nireveal na ng Panginoon, ipinakita ng Panginoon the purpose, okay, of Jesus Christ coming to earth is for, sabihin po natin, the redemptive plan of the Lord. I-redeem tayo sa ating mga kasalanan. In Tagalog, tubusin ka. Brother Erwin nakakulong, Pastor BJ na anak ko. Ipagpapalit si Pastor BJ para tubusin ito sa pagkakakulong sa kasalanan. Ganon din po the redemptive plan of the Lord, tubusin tayo sa pagkakasadlak at pagkakakulong po natin sa kasalanan. Para po mapunta tayo sa John 3:16. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whoever believes in His name, sabi doon, will not perish but have everlasting life. Magkaroon ng buhay na walang hanggan kasama ng Panginoon. Hindi po yung buhay na walang hanggan lang Kasi naaalala ko po may mga Bible school student, kabatch po namin dumalaw po sa ospital. Gospel sharing Yung mga dinalaw, yung mga senior citizen nasa hospital. Tapos talaga naghihingal na sa karamdaman. Diba? Sabi nung isang Bible school student Tay, gusto ko lang po sabihin sa inyo, mahal kayo ng Panginoon. Tuwan-tuwa naman yung matanda, di ba? Sabi niya. Tapos sabi nung Bible school student, Tay, gusto niyo po ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi nung matanda Aba, hirap na ako sa sakit ko Bibigyan mo pa ng buhay na walang hanggan to? Di ba, ihirapan ako? Sabi ko, nagkamali ka dun, Brad. Di ba? Nakalimutan mo sabihin, buhay na walang hanggan sa piling ni Kristo. Kasi iba sa atin, gusto nila lumiban sa mundong ito dahil sa problema ng buhay nyo Pero huwag nyo mamadaliin. Di ba? Marami nagmamadali Di ba? Inuunahan yung Panginoon. Huwag nyo pangungunahan ng Panginoon. Alam ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, He redeemed His redemptive plan He revealed His redemptive plan sa bawat isa po sa atin. Sabi dito, ang Panginoon pinadala niya ang kanyang bugtong na anak para hindi piliin kung sino pupunta sa impyerno dahil makasalanan. Pumunta siya dito para tubusin tayong lahat. At sana, by the end of the message,
tanggapin natin yung global invitation ng Panginoon. Na kapag ka hindi ka pa nananampalataya sa Panginoon at ikaw ay wala pang Kristo sa puso mo, tanggapin mo ang Panginoon. At tayo mga mananampalataya, ipasa natin yung global plan ng Panginoon, ang global invitation ng Panginoon. Baka yung mga anak mo, hindi pa mananampalataya. Nakakalungkot naman na kung sakaling mag-rapture o kunin tayo ng Panginoon at mamatay tayo, mamatay mga kamag-anak nyo, tapos ikaw nasa langit, tapos yung mga kamag-anak mo nasa impyerno. Di ba nakakalungkot naman po yun? The glorious purpose revealed is first, God's redemptive plan. Sumunod, na ipinakita ng Panginoon, the salvation focus or God's salvation focus. Sabi ito, John chapter 3 verse 17, huling bahagi. Ang sabi diyan, but to save the world through Him. Kaligtasan. Sabi ko nga po kanina, malinaw po sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Sabi ni Jesus Christ. Siya lamang po ang tanging daan. So the purpose of Jesus Christ, why He came to earth, totoo, dalawang bagay po. Alam niyo po ba yun? The first focus kung bakit Jesus Christ pumunta sa lupa, una, for the salvation of mankind. Para kung lahat tayo makasalanan, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. The second purpose of God, hindi ko po inilagay po dyan, pero para maintindihan lang po natin, is for Him to set an example on how Christians should live and how Christians should live faithfully unto the Lord. Bakit po? Tandaan po natin, naalala niyo po, last Sunday, ang sinabi ko po ay ganito. Nung pag sinabi sa iyo ng Panginoon, naiintindihan ka niya. Bakit? Dahil pag sinabi mong naiinitan ka, naramdaman din ni Kristo yon bilang 100% God and 100% man in His deity, okay? Na-experience din po niya yung pinagdaanan natin. Nagugutom ka, nagutom din ng Panginoon. Nauhaw ka, nauhaw din ng Panginoon. Namroblema ka, namroblema din ng Panginoon. Nagtatrabaho ka para kumain, nagtatrabaho din ng Panginoon Hesus Kristo para kumain eh. Di ba? Jesus Christ was the greatest carpenter of that time. Tandaan niyo po yun. Okay? So pag sinabi po, naiintindihan ka ng Panginoon, naiintindihan ka talaga ng Panginoon. Kaya po dito, ang second purpose ng Panginoon is for us to live faithfully unto the Lord. Bakit? Si Jesus Christ Himself was tempted as well. Remember when He was in the wilderness for 40 days and 40 nights? Anong ginawa niya doon? He was tempted by the devil. Sabi niya, hindi ba sinasabi mo ikaw ang tagapagligtas? Hindi ba't gumagawa ka ng milagro? Kung nagugutom ka, di ba? Yung bato nga gawin mong tinapay. Anong sagot ng Panginoon? He rebuked it. At sabi niya, men shall not live by bread alone, but by the word that comes out of the mouth of God. Di ba? Sabi niya, nauuhaw ka, mainit sa wilderness. Pukpukin mo yung bato at lalabas ang tubig dyan. Ano sabi ng Panginoon? God is the brook of life. Hindi mo ba? He rebuked. Anong sasabi dito? Natuto siyang lumaban sa pagsubok ng kaaway. And he was sustained by the Lord. Ganon din po tayo. Ano ang pinagdadaanan natin? All we need to do is just to follow the example Jesus Christ set, to rebuke the enemy, to flee from the temptation na binibigay sa atin ng kaaway, at maging faithful sa Panginoon. Yun po yung second purpose. And the greatest purpose and focus ng Panginoon at ang pinakamagandang regalo is the salvation focus. He was really eyeing dun sa time na siya ay mababayubay sa krus ng Kalbaryo. In the cross of Calvary, with no sin, with no blemish, pure. He was waiting for that moment. He was anticipating that moment that His blood would be shed on that cross of Calvary because His blood would save us from all our sins and iniquity. Sa sobrang pagmamahal ng Panginoon, hindi na gusto ng Panginoon na tayo pa ang maipako sa krus ng Kalbaryo. Hindi gusto ng Panginoon na tayo pa magdala ng krus. Hindi sinasabi ng Panginoon, magpinitensya ka. Magpaalo ka ng likod mo. Sugatan mo sarili mo para maligtas ka. Bakit? More than 2,000 years ago, ginawa na ng Panginoon yun para sa atin. Hindi mo na kailangan magsakripisyo pa because the greatest sacrifice Himself already for our sins, for us not to be hellbound but to be heavenbound. Hindi ba greatest blessing yun?
Hindi ba greatest blessing po iyon sa atin? The focus was salvation. At ang panghuli po, sa glorious purpose revealed by the Lord is this: God's grace and mercy focus. Okay? But to save the world through Him. Paano display ito? Hindi po niya magagawa po iyon kung walang habag. At walang biyaya ng Panginoon. Sabi niya, sabi ng Diyos Ama, dahil sa kasalanan ng mundo, lahat sila pupunta ng impyerno. Maliwanag po ang Book of Revelation. Buksan niyo po ang Book of Revelation. Tingnan niyo po kung paano po dinescribe ang Book of Revelation ng impyerno. Alam niyo po ba yan? In the Book of Revelation, sabi po, the description of hell was dark. And sabi dito, the description of the Bible that hell is dark. And you will be burned. Ang mga makasalanan will be burned in the burning fiery furnace. Diba? In the lake of fire. Isipin niyo po, a lake of fire. But, hindi po ba nakakapagtaka o hindi po ba ironic na ang description ng Bible sa hell, in the Book of Revelation, it is a lake of fire. But in the description, it was dark. Hindi mo nakapagtaka yun? Bakit po? Magbukas po kayo ng kandila. May fire? Pag nagbukas kayo ng kandila na may fire, ano nangyayari? Nagbibigay ng liwanag. Paano po naging ironic yun? Paano naging dark kung lake of fire yun? Hindi ba dapat maliwanag na maliwanag yun dahil apoy? Paliwanag ko po sa inyo. Yung mga hindi pa po naniniwala sa Bible, baka scientific, maniwala po kayo. Okay. Scientifically, meron pong iba't ibang uri ng mga sabihin po nating mga chemical. Buksan niyo po ang kandila. Pag nagbukas, hindi po kayo ng kandila, may iba't ibang level po kayo ng fire na makikita. Okay? Meron po kayo iba't ibang kulay. Merong yellow, orange, red. Okay? Nakita niyo po yung tawag ba? Yung iba po sa inyo, kayang patayin ng kandila gamit ang dila. So, si Pastor BJ, kaya mo yung Pastor BJ? Subukan natin. Wag. Iba kayang patayin. Bakit? Kaya nyo pang patayin yon kasi yung yellow, yung red, at saka yung orange, medyo tolerable. Kayang patayin pa. Masasaktan ka, mahapdihan ka, pero konti lang. Pero ibabad mo at hindi mo pindutin. Maniwala kayo, iba-iba level nun. Pag yellow, mainit. Pag red, o pag orange, mas mainit ang apoy. Kapag ka red, yan, talagang masidhi ang init niyan. Talaga, Pastor, subukan niyo po. Kaya nga po, di ba sabi ng mga doktor, merong first, second, third degree burn. Okay? Kasi iba't ibang level po ng burning. Ano po yung black? O, ito po yun. Meron pong chemical na ang tawag dito sa Tagalog ay asupre. Alam mo yung asupre? It is a parang liquid form, black solution, pero apoy. Ito po yung ginagamit para tumunaw ng bakal. Kaya pa nakita po kayo nagtumutunaw ng bakal sa mga hornohan ng mga bakal. Hindi po yung nakikita nyo pong pula at saka orange na nakita pong hinuhugot. Hindi po yun na nagpapatunaw ng bakal. Ang nagpapatunaw ng bakal yung asupre na nasa loob. Tumutunaw ng bakal, ang kulay po nun ay itim. Kaya sa liquid form, kaya ang tawag sa Bible, sa impyerno ay lake of fire. Okay? Lalangoy ka. Diba? Sa apoy. Kung yung pong asupra tumutunaw ng bakal, kahit ano pong tigas ng ulo natin, kayang tunawin yan ng asupre. Kaya naniniwala po ako, ipinakita na naman Panginoon yung redemptive plan niya. Ipinakita na naman ng Panginoon yung salvation focus niya. Huwag na po tayong matigas ang ulo. Manampalataya na po tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi yung tigas ng ulo natin, hindi kayang labanan yung asupre na tumutunaw ng bakal. At ang masakit dito, it would be an everlasting punishment to all the sinners. Sipin mo, nasunog ka, pagkasunog mo, nabubuhay ka uli. Para ano? Para sunugin. Everlasting yun. Everlasting punishment, everlasting pain. Gusto ba yun? Yun nga lang, matusukan ng karayo, masakit aray. Mapaso ka na magkaroon ka ng paltos dito
Di ba? Ang sakit na nun eh. Arayat, ilang linggo nang iindahin eh. Eh yung ba araw-araw susunugin ka? Eh ang problema po, kahit na may global invitation ng Panginoon, kahit na sinabi na sa atin, the purpose of Christmas is focused on the salvation of mankind because it is a season of love for each and every one of us. Marami pa rin po mga tao, matigas pa rin po ang ulo. Marami pa rin po mga tao na talagang tumatalikod pa rin sa Panginoon. This is what it hurts me the most as a pastor. When I see every Christian naging faithful, ginagamit na ng Panginoon, napakatapat na sa gawain. Dahil sa kasalanan, tumalikod pa sa Panginoon. Naandun ka na sa pagpapala ng Panginoon, lalayo ka pa eh. At ang pinakamasakit dito, yung binabahagi mo yung magandang balita, sinasabi, mahal ka ng Panginoon, kailangan mo ang Panginoon, tumatanggi pa rin sa pagmamahal ng Panginoon. Bakit? Because this world commercialized Christmas so much na pinapakita sa atin ng mundo ang kailangan natin for us to be loved and to feel love and for us to sabihin natin, maramdaman natin talaga na yung value natin, dapat may regalo. Totoo po yun kung sa commercial at materialism ang titingnan nyo. Pero kung titingnan mo, ang pinakamagandang regalong pwedeng tanggapin natin ay walang iba kundi yung regalong kaligtasan mula sa Panginoon. Because it would be an everlasting blessing na ibibigay sa iyo ng Panginoon. Di ba? Grace and mercy manifested. Nakita niya, kahabag-habag, kaawa-awa, yung krineate kong tao na hinubog ko. Di ba? Mula sa aking kamay, hiningahan ko ng aking hininga. Sabi ng Panginoon na mapupunta lang, mapapariwara lang yung buhay niya, mapupunta lang sa impyerno. Kaawa-awat, kahabag-habag. Kaya sabi niya, anak, Jesus Christ, pumunta ka sa lupa, tubusin mo itong mga taong ito. Grace and mercy manifested or displayed. Di ba napakaganda po nun? Kaya kung tingin mo na aawa ka sa sarili mo dahil sa kalalagayan mo, huwag kang mag-alala because the grace and mercy of God is upon you. Kung tingin mo walang nagmamahal sa iyo, tandaan mo, ang biyaya at habag ng Panginoon nasa sa iyo. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung nagse-self-pity ka man, tanggalin mo yung self-pity. Depression lang ibibigay sa iyo ng Panginoon. Ang isipin mo, sa kabila ng pinagdadaanan ko, sa kabila ng problema ko, the grace and mercy of God was revealed to me more than 2,000 years ago. And thank you for Christmas. Thank you for Christmas 2023 dahil ako ay na-remind uli na mayroong Panginoon tagapagligtas na nagmahal sa akin noon, na mahal pa rin ako ngayon at mamahalin pa rin ako hanggang sa future, na hanggang ngayon ay mahal na mahal ako at ang biyaya at awa niya ay laging nasa sa akin. Amen. The glorious purpose revealed. At ang panghuli po, ito po yung mas mahalagang pagtuunan natin ng pansin. Naintindihan na po natin how grandiose o how grandeur God's gift is. Naintindihan na po natin the generosity of God, the global invitation for mankind to have faith in God, the greatest sacrifice given to man, which is Jesus Christ. Naintindihan na po natin yan. Napakita na rin po ng Panginoon sa atin this redemptive plan para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Naintindihan na rin po natin na ang focus ng Panginoon Jesucristo sa bumaba sa lupa as we celebrate Christmas is focus on salvation. Naiintindihan na rin po natin na kaya po meron tayong Christmas celebration is because of the grace and mercy of God sa bawat isa po sa atin. The question is, ano po ang ating dapat response? How should we respond? Kaya nga po pinag-uusapan natin, magkaroon tayo ng transition from celebrating Christmas from a regular holiday to celebrating Christmas into a holy holiday because it is a holy celebration. Why? Because holiday is a secular celebration. It was a commercialized celebration of Christmas. But the main purpose of Christmas is to celebrate Christmas the sacred way. Ito po yung maganda pong maintindihan po natin at dapat po maging response ng bawat isang tao, ng bawat isang nilalang at lalo tigit ng bawat isang mananampalataya, the gratitude response ng bawat isa. We are to be grateful. We are to respond with gratitude sa Panginoon. Paano, Pastor? Magkaroon tayo ng pasasalamat sa Panginoon. Magkaroon tayo ng appreciation sa Panginoon. Magkaroon tayo ng pagbibigay ng papuri, pasasalamat sa Panginoon.
yung celebration po natin. Kaya makita po natin, ang gagawin po natin dito, 3 bagay lamang po on how we are to respond with gratitude sa Panginoon in this celebration of Christmas. Una is celebrate Christ's coming. Okay? 2 Corinthians chapter 9 verse 15. Sabi, thanks be to God for His indescribable gift. Salamat sa Panginoon. Kaya po mahalaga yung pong panahon ng Kapaskuhan, tayo ay nagbibigay ng papuri sa Panginoon. Lord, we give you thanks. Lord, we give you honor. Lord, we give you praise. Kaninang umaga, papunta po kami dito. May pinapatugtog po kami sa kotse. I think it's the title is Hosanna. May son, sabi ni Kuya Doy, Dad, ano ibig sabihin ng Hosanna? Hosanna. Sabi ko, Hosanna is a term used na ginagamit ko to give praise to the Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. We give you thanks. We give you glory. And we give you praise. That is how we need to celebrate Christmas. We celebrate Christmas as the coming of Christ. Di ba? Pasalamat tayo sa Panginoon. Magbigay tayo ng papuri. Panginoon, salamat sa buhay na kaloob mo sa amin. Panginoon, salamat sa pamilyang kaloob mo sa amin. Panginoon, salamat sa kahit may mga pangangailangan kami. You are the God of provision, Lord God. Salamat, Panginoon, sa kabila ng mga karamdaman na na-experience ko ngayong taon na to. You are the God who heals. Ibinigay mo sa akin ng kagalingan. Panginoon, sa kabila na may pinagdadaanan ako, may pagkakataon, discourage ako, you are the God who encouraged me. Salamat po, Panginoon. Pag may problema, Panginoon, sa pamilya o any relationship, you are the God who reconciles. Ano man sigalot ng pamilya, o ano man sigalot ng problema sa magkakaibigan, o mga karelasyon, o katrabaho, o kaeskwela man. Let us celebrate Christmas, celebrate Christ's coming. Why? Because He is the indescribable gift. Hindi po natin siya ma-describe. Sa sobrang pag-ibig, sa sobrang sacrifice na ibinigay ng Panginoon, hindi nga po natin kayang tumbasan eh. Yung regalo ng Panginoon, hindi mo nga po pwedeng isuko sa sarili mong anak para itubusin ng isang tao na hindi mo naman kilala at hindi mo kaano-ano. Pero ang Panginoon hindi namili at hindi nagkatubili at hindi siya nagdalawang isip na tubusin tayo. Yung totoo, dahil sa kasalanan at katigasan ng ulo natin, pwede naman sabihin ng Panginoon, sige, lahat kayo impyerno na lang. Pwede sabihin ng Panginoon yun eh. With His power, with limitless power and ability na meron ng Panginoon, pwede sabihin ng Panginoon, ito, si Brother Erwin, pwede na tumaligtas, lang ito. Pwede sabihin ng Panginoon yun. God created the world through His words. And God created the heavens and the earth. Nagkaroon ng heaven and earth. And God created the creeping creatures. And there were creeping creatures. God created the light and darkness. Nagkaroon nun. Yung pa kayang salvation natin, hindi kayang gawin ng Panginoon through words. Kaya ng Panginoon yun. Pero ang gusto ng Panginoon, God wants it to be personal. Ganun ka-personal eh. Gusto niyang iparamdam, anak, mahal kita. The celebration of Christmas is about my coming. And the most awaited coming of Christ, alam niyo kung ano? Is the second coming of Christ. Kapag ka dumating ang Panginoon, dadagitin na tayo mga nananampalataya sa Panginoon. One of the most awaited moment na siguro dapat pinagpipray ng bawat isang mananampalataya. Lord, sana dumating ka na. Di ba? Kapag kahit takot ka ipag-pray yan, mag-pray ka ng salvation. Kasi ang isang tunay na mananampalataya, hindi takot sa pagdating ng Panginoon. Kasi pag dumating ang Panginoon, dadagitin niya, kukunin niya lahat ng anak niya. Aayawin niya, hindi niya gugustoy mag-suffer ang mga anak niya. Yun nga lang, more than 2,000 years ago eh. Ayaw niya tayo mag-suffer in the future sa hell, kaya tinubos siya tayo in the past. Hindi niyo po ba naisip po yun? The celebration of Christian, as we celebrate with gratitude, let us celebrate Christ's coming. Diba? Kaya every time we'll go to church, we praise the Lord. We worship the Lord. On the top of our lungs, papupurihan natin ng Panginoon. Hindi ka mag-aatubiling umawit sa Panginoon. Hindi ka mag-aatubiling magbigay sa Panginoon. Hindi ka mag-aatubiling magpagamit sa Panginoon in the ministry. Why? Because that is part of the celebration of Christ. Kaya nga po, sabi po natin, in the 24th of this month, ito po ay mag-fall on Sunday. Diba? Alam ko, busy tayong lahat. May Christmas party, may reunion ng pamilya. Okay, that's fine. Let's celebrate that. Pero hindi po natin tatanggalin sa church na ito ang pagbibigay ng papuri sa Panginoon, lalo tigit sa Kapaskuhan. We will worship the Lord together.
Family, I encourage you to bring your family to church together. Huwag kayo magbibigay ng masamang signal. Okay lang yun, hindi tayo mag-church. Total Christmas naman. Hindi po pwede yun. Be firm with your family. Kapag ka-Christmas, magpasalamat tayo sa Panginoon. Amen. Kapag ka-Christmas, magpupuri tayo sa Panginoon. May pagkain o walang pagkain sa hapagkainan, magpupuri tayo sa Panginoon. Magkakasubukan po ito sa 24. Sabi nyo, hindi pastor, nakabakasyon na po kami. Ba't nag-schedule ka ng bakasyon 24? Hindi ba ang 24 para sa Panginoon? Subukan yung birthday ko on January 14. Tapos mag-celebrate yung mga pamilya ko, magbakasyon sila, iwan lang ako sa bahay, matutuwa ako? Hindi ba hindi? Ganun din po sa Panginoon eh. Marami po sa atin, we celebrate Christmas as a holiday and not a holy day. Pansinin nyo itinerary ng mga tao. Pagdating ng Christmas, dahil holiday ito, naka-file ng leave, punta sa kung saan-saan. Punta sa Japan, punta sa Korea, punta sa Boracay. Lahat na pinuntahan, church hindi napuntahan. Pagka Christmas, sa church ka pupunta. Bakit? Magpapasalamat ka sa Panginoon. Because the purpose of Christmas is a celebration of Christ coming. Lord, happy birthday to you. Amen. Kaya po, naging kaugalian po natin, pagdating po ng Christmas, meron tayong tinatawag na white gift service. White gift, nagbibigay tayo regalo sa Panginoon. Whether in kind na gagamitin ng church o pananalapi na ibibigay sa church. Bakit po? Anong purpose po nun? Kailangan ba ng Panginoon? Hindi kailangan ng Panginoon nun. Hindi kailangan ng Panginoon ng panalapi bibigay sa regalo para sa Panginoon. Hindi kailangan ng Panginoon ng regalo. It is a symbol that we appreciate Him for His coming. Amen. Kaya kung magbibigay ka sa Panginoon, hindi ka magbibigay ng pipitsugin. Bakit? Ang Panginoon nga, bugtong na nga nakabinigay eh. Tao ba? Ang tunay na nagmamahal, grandiosong magbigay. Amen. Diba? Kaya January, ano pinapractice natin pag January? Diba? Fruit lang narinig ko eh. Diba? Kaya natin pinapractice yun eh. Para sa Panginoon ba yun? Hindi po eh. Para sa atin pa nga yun eh. Itinuro ng Panginoon yung prinsipyo na yun para tayo ay pagpalain. Saan kayo nakakita ng ganon? Nagbigay ka sa Panginoon, tutumbasan ng Panginoon ng siksik, ligligan ito kung umapaw. Hindi po ba? Ganon din po, na celebration of Christmas, huwag niyo pong tatanggalin sa pamilya at sa hapagkainan na ang dahilan kung bakit may Pasko. Ito ay celebration ng pagdating ni Kristo. Sumunod, hindi lamang po ito. Second to the last na didiscuss natin, na gratitude response natin, is compassion and charity. Compassion and charity. 1 John chapter 3 verse 18. Sabi ng Panginoon, Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. Okay? Kaya kung papansinin niyo po, ang utos ng Panginoon, as we respond with gratitude sa kanyang pag-ibig sa atin, okay, is for us to also be compassionate and be charitable. Itinuturo po ng Panginoon yon. Church, IBC Manila, mayaman po ba tayo? Amen. Amen! Yung totoo, hindi po tayo mayaman. Ang mayaman, yung Panginoon natin. Amen? Kaya kung papansinin nyo, tanggalin nyo nga yan. Tanggalin nyo mga kortinang yan para makita natin. Sige, tanggalin mo. Ito lalaglag na rin naman eh. Sige, tanggalin mo na rin yan. Oo. Hindi ko po pinapatanggal yan para magmalaki. Hindi ko po pinapatanggal yan para magmayabang. Pinapatanggal ko po yan at gusto ko pong makita po natin yan kasi yan po ang pinag-utos sa atin ng Panginoon. Dear children, let us not love with words or speech but with action and truth. Mas masarap sabihin na mahal. Sabihin ko sa asawa ko, I love you. Masarap yon sa pandinig ng asawa. Kahit sabihin ko sa kanya, I love you 3 times a day. Mahal, magandang pakinggan yon. Kahit sabihin ko sa kanya, I love you, love. Mwa, chup, chup. Diba? Masarap pakinggan yon. Pero ang pinakamasarap ay hindi lang pakinggan na mahal ka. Ang pinakamasarap, yung nararamdaman, yung pagmamahal. Amen. Yung pag sinabi mong mahal ka, minamahal ka, at pinaparamdam mo yung pagmamahal. Kaya sabi ng Panginoon, anak, minahal kita. Matuto kang magmahal, hindi lang sa pananalita, kundi sa pagbibigay.
Kaya kung papasin niyo, lahat po na nandito, lahat po na nasa kanan, ibibigay po natin yan sa mga bata sa Pasko. More than 50 or 80, I think, na mga bata ang bibigyan po natin ng regalo. Iba sa kanila, may smiley pa. Nainggit nga ako eh. May unang silang smiley. Yung isa dyan gusto ko ibigay kay Pastor BJ. Pero yung may puso. Meron ba dyan? Pakireserve yung puso. Huwag yung broken hearted ha. Okay. Kaya meron tayong ganyan. Dahil tinuro ng Panginoon sa atin yan, be charitable and be compassionate. Ibibigay mo yan. Pag sinabi natin, Panginoon, mahal niyo po ba mga anak niyo? Sabi ng Panginoon, I love you all. Sabi ng Panginoon sa church, kung mahal mo, at sabihin natin, mahal mo ang mga tao at ang mga member ng church na ito, magbigay ka sa kanila. Kaya hindi po nawawala sa tradisyon ng church na ito, na lahat tayong mga pamilya na naririto, yung mga member lang muna, okay? Ngayon, kung hindi ka pa member, magpa-member ka na, di ba? O magpa-baptize ka, okay? O maglingkod ka sa Panginoon sa church na ito. Mula po nung tumayo po tayo bilang pastor, di po nagmamalaki. Pero dahil ito po ang pamantayan po natin, 1 John 3:18, hindi po natin inaalis na kahit papano, mabigyan po natin ng kahit na konting panghandaman lang yung mga member natin sa kanilang hapagkainan pagdating ng Christmas. Amen. Ang tunay na nagmamahal, ipinaparamdam ang pagmamahal. Bakit? Ang Panginoon, minahal tayo, ipinaramdam ng Panginoon na mahal niya tayo. Sa sobrang pinaramdam niya, pumunta nga siya sa mundong ito eh, para tubusin tayo eh. Right? Amen? Amen. Ganon din po. Kaya po tayo, hindi po tayo titigil sa pagmamahal ng kaluluwa at pagbibigay sa mga tao. Whether that would be expensive, it would cost you. Di ba? May isang kanta, di ba? Tayo may cost you nothing something. I would not offer anything that would cost me nothing. Bakit? Kasi pag nag-o-offer ka, ibig sabihin may kabahaging pagmamahal yun. Kapag ka nagbigay ka na wala sa puso mo, walang pagmamahal yun. Nagbigay ka lang, so na nga to. So, nagbibigay pa gano'n. Sa'yo na nga to. Walang pagmamahal. Yung nagbibigay ka, pinagtutuunan mo ng pansin. Iniisip mo. Gusto mo iparamdam ko ng pag-ibig. Why? Because it was commanded by the Lord. Not only for us to share the love and to say, I love you, but to let them feel that we love them. Bakit? Dahil ang Panginoon, ganun din ang ginawa sa atin. Hindi lang sinabi ng Panginoon, Dennis, I love you. Brother Erwin, I love you. Pastor BJ, I love you. Hindi gano'n sinabi ng Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon, mahal kita, bumabasa sa lupa, tinubos sa ating mga kasalanan, at ipinarana sa kanyang pag-ibig. Personal. Panghuli po. Ay ito. Ito po yung pinakamahalaga. The greatest response with gratitude sa Panginoon is this. Choosing Christ. Joshua chapter 24, chapter 24, verse 15. Sabi diyan, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose yourselves this day whom you will serve, whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Amen. Ito po ang sabi po natin, dapat maging choice natin. Our choice should be for us to be reminded that Christmas season is for us to be reminded to choose Christ. My question is this: what is your choice right now? After learning the grandeur of God's gift, after realizing not only the grandeur of God's gift, but the grand purpose unveiled by the Lord, what will you choose and who will you choose right now? Sana po, hindi po tayo masyadong maging apektado noong commercialism ng celebration ng Pasko. Because the commercialized celebration of Christmas allows people to become materialistic. The commercialization of the celebration of Christmas allows people to become self-centered. Ako lang dapat, ako, akin. Di ba?
The celebration of Christmas shouldn't be celebrated as a regular holiday. Remember last Sunday, sabi natin, Christmas celebration, it is not about vacation. It is about salvation. Wala akong problema sa pagbabakasyon. Kung ako nga makapabakasyon araw-araw, to wala akong trabaho, gugustuhin ko eh. But believe it or not, may this be our goal. Prioritizing vacation in the celebration of Christmas rather than glorifying the Father is a sin. Naniniwala po ako doon. During this Christmas season, choose Christ. Prioritize Christ. Glorify Christ. That is what we are going to do. At lalo tigit, kung hindi ka pa mananampalataya, choose Christ. Make Him your Savior today. Kung may nanonood man po sa atin sa live stream na ito, na hindi ka pa mananampalataya, choose Christ today. Niligaluhan ka na ng Panginoon bago ka pa ipanganak. Bago ka pa ipanganak, hellbound ka na. Lahat tayo, hellbound na tayo bago pa tayo ipanganak because of the depravity of sin. But because of the love of God, ayaw niyang pumunta tayo sa impyerno. Pinadala niya yung bugtong na anak niya para mamatay sa atin, para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, nakapiling ang Panginoon. Living in a land full of milk and honey, the greatest of the promised land given to all mankind, the greatest gift God has given us, and that is the gift of salvation. Sana po, sa mensahe po na ito, in this season of love, we understand that we could share love because God loves us first. Makakapagmahal tayo ng ibang tao kasi una tayong minahal ng Panginoon. At tayong mga anak ng Diyos, kaya po natututunan natin magmahal ng iba kasi mahal tayo ng Panginoon. Itanim po natin sa ating mga puso't isipan yan. At in the celebration of Christmas, celebrate Christmas not as a regular holiday, but a special holiday because it is a holy day and it is a sacred celebration. May the Lord be blessed sa message po na ito, and may we be challenged to celebrate Christmas with joy in our hearts, with peace in our hearts because Christ is with us. Tumayo po tayong lahat. Lord God, our Heavenly Father, we are so thankful and we are so grateful for the abundant blessing of your word that was delivered at the back of this pulpit ngayon pong umagang ito. Thank you, Lord God, for the great reminder that this Christmas, Lord God, is a season of love. It was a season of love, seasoned by your love, Lord God. Nagkaroon ng lasa, nagkaroon ng buhay, nagkaroon ng kahulugan ang panahon ng Disyembre at Kapaskuhan dahil sa iyong bugtong na anak na nagsakripisyo more than 2,000 years ago para tubusin kami sa aming mga kasalanan, Panginoon. Salamat sa kabutihan, salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. And continue to challenge us, Panginoon, to transition our celebration from a Christmas celebrated as a regular holiday and celebrated, Panginoon, in a secular way to a Christmas celebrated, Panginoon, as a holy day, as a sacred day for us Christians. Lord God, be with us. And Lord, we choose you and we chose you, Panginoon, sa buhay po namin. Lord, continue to empower us. Patuloy, Panginoon, unahin kayo sa buhay po, Panginoon, namin. Continue po, Panginoon, kaming ilagay sa aming puso, Panginoon, na maging matapat kami, Panginoon, sa iyo. Again, we give you back all the praise and all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Amen. Are you blessed?